Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood yung reading na to dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Aries. Let's see anong energies for you next 7 days for Aries. Higher power. So, mapapansin nyo, magiging malakas ang inyong instinct, intuition. You're seeing through things. Kumbaga, mabilis mong makilatis ang isang tao, isang tingin pa lang, or magiging malakas yung pakiramdam mo. And makakatulong yan sa pagdedesisyon mo kung meron kang kailangang pagdesisyonan at malalaman mo agad kung ano yung makakabuti para sa'yo. Some of you, nag-open yung third eye ninyo, so maaring nagkakaroon kayo ng spiritual awakening. May mga nare-realize kayo sa buhay about yung purpose ninyo, what you really want in your life. True to be told, merong mabubunyag. Pwedeng merong mag-open up sa inyo, magsasabi siya ng feelings niya towards you. You have orphaned and why? Okay. Some of you, Aries, meron ditong, like what I mentioned kanina, meron magsasabi ng feelings niya towards you. Kasi yung feelings na yun, pwedeng positive, pwedeng negative. So, yung ibang nakikita ko rito is, maaring merong person na magsasabi ng totoong nararamdaman niya sa'yo at maaring mag-lead to sa disappointment na pwede rin maging separation para sa iba sa inyo. And tatanungin nyo yung sarili nyo, bakit yun nangyayari? Lagi nyo isipin na lahat ng nangyayari sa buhay natin, merong dahilan. Sabi nga, everything happens for a reason. Kumbaga, meron tayong life's lessons na kailangan matutunan sa isang sitwasyon na meron tayo. Meron kasi ritong disappointment from someone eh. Meron kang pinagkatiwalaan, akala mo kilala mo na tong taong to pero hindi pa pala. Maaring meron siya mga tinatago or iba yung pagkatao na ipinakilala niya sa'yo. So there's some sort of disappointment dito sa taong to. You have the 7 of Pentacles, 5 of Swords. Nako, I see, meron ditong sumasabotahe sa mga plano mo. I suggest na kung ikaw ay nasa social media or someone na mahilig mag-post ng mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Of course, hindi naman natin pakikialaman yan, nasa sayo pa rin yan. But be aware na merong mga tao dyan na hindi na-appreciate yon, that might be sending negative vibes sa'yo. So, always remember to protect your energies. Like, for example, bago ka mag-post, mag-say affirmations that you are always protected. Kung sino man yung mga magsasend sa'yo ng bad vibes, ay, babalik sa kanya yung bad vibes na yon. So, any protection na affirmation that you are always protected. Kasi someone is jealous of you, maybe because of the opportunities na meron ka. You have the Ace of Cups. Lalo na kung meron nagsisimulang relationship sa buhay mo. Or like a good start from a career or a business. May offer talaga. Love offer to. Or offer sa trabaho. Some of you meron kayong magandang offer ng work or career sa ibang bansa. Maaring yung iba nakapag-travel na kayo or nandun na kayo sa bansa na kailangan yung pagtrabahuhan. And merong mga taong naiinggit dyan. Kasi maaring sila, yun yung gusto nila para sa sarili nila, pero hindi nila yun makuha kasi maaring hindi pa para sa kanila or hindi sila masyado nag-e-effort or nagte-take action sa goals nila. I also see you learning new things,
Maaring may offer ng scholarship for some of you or free study, free course para sa inyo para mapaunlad nyo yung inyong kaalaman or skill set. We also have the lovers here. Maaring merong person na involved sa inyo ngayon, can be an earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, or a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Maaring may love offer, or this is the person that you're dealing with right now kung in a relationship ka. Parang meron ditong pagpaplano na no? So, pwedeng you are planning for your future together with this person. Some of you naman, maaring meron kayong commitment or contract na sisimulan. This can be a new job or a new career or opportunity for you. Meron ditong promotion that I'm seeing, kaya yung iba sa inyo, pwedeng yung iba yung mga katrabaho ay maaaring meron silang masasay dahil ikaw ay na promote. Alam mo yung tipong sasabihin nila, you're not good enough or hindi mo deserve yon. So, maging maingat sa mga taong pagkakatiwalaan mo, okay? Kasi meron ditong nag-gossip around you. And also, meron ditong pinapaasa ka. So, pwedeng pinapaasa ka sa pera, pinapaasa ka sa resources or sa tulong na hinihingi mo sa kanya. Water sign or moving on or may new endeavor. I feel like meron kang bagong work or career. Yung iba sa inyo sa abroad, pwedeng Europe, UK. You're going to be very abundant in that place. So, kung may bala ka na mag-abroad, lalo na sa European countries, so, this is a sign na i-pursue mo yan kasi merong abundance. Yes, itong practicalities and abilities. May mga tools, no? Ang tools natin is yung knowledge natin, yung kakayanan natin na i-improve mo. You're going to use your talents, your skills, abilities para sa isang opportunity na magbubukas for you. Malakas na energy ng water sign. Maaring you are connecting with someone na medyo emotionally controlling. Ito yung mga tao na manipulative sa emotions na parang yung nag-guilt trip na let's say i-guilt trip ka na ikaw yung may kasalanan kasi malungkot sila, umiiyak sila, namumroblema sila, but actually nag-self, parang tawag doon pa-victim lang, okay? So pay attention sa mga ganyang tao sa buhay mo. I also see you na breaking free from a situation or connection. This can be friendship or sa family na toxic na sa buhay mo. Yeah, spiritual insights. Mas nagiging matalino ka, no, pagdating sa pag-discern ng isang situation or pag-a-analyze ng isang sitwasyon. Alam mo na ngayon kung ikaw ay tinitake advantage, alam mo kung ikaw ay pinapaikot-ikot lang, niloloko. So, ang nakikita ko rito yung iba sa inyo, you will try na umiwas na lang silently. Yung parang hindi ka na lang magiging available para sa mga taong ito. Calm, ayan, kalmado. A breakdown is often followed by a breakthrough. Remain calm. Yes. So, minsan, no, nagkakaroon tayo ng mga major challenges sa buhay. Pero ano ba yung kasunod nun? A breakthrough. So, kalmahan mo lang daw para mas maging madali na mag-deal sa mga challenges. Mas makakapag-isip ka ng maayos kesa sa nagpapanik ka, diba? Time. Time spent worrying is time spent. Yes. So, make use of your time wisely. No? Spend mo ng maayos yung oras mo. Kasi syempre, pag nag-alala ka sa isang bagay, nag-overthink ka, still, gumamit ka ng oras. So, sayang rin yun. Diba?
mind. You are the master of your inner world and you decide how the outer world affects you. Cultivate calm and inner state. So, ito yung sinasabi ko sa inyong kalma. Okay? Ikaw yung may control sa sarili mo, sa emotions mo, sa actions mo. So, wag mong hayaan na maapektuhan ka ng drama sa paligid mo. Okay? You have to cultivate a calm inner state. Kalmado lang. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.